Huwaran ng katapatan o katapangan para sa ating mga Pilipino si Gat Andres Bonifacio. Pero taliwas sa akala ng marami na siya'y sugod ng sugod at walang inuurungan. Mahaba raw ang pisi ni Bonifacio at nag-iisip ng mabuti bago gumawa ng malalaking hakbang. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Andres Bonifacio. At tapang na tao. Aputol na kamay. Hindi atakbo. Sa patawang tulang ito tungkol kay Gat Andres Bonifacio, magkaputol-putol man daw ang kanyang katawan, hindi matitinag sa magiting na pagkakatayo ang Supremo ng Katipunan. Sa paglalarawan nga sa bayani sa paglipas ng panahon, marahil gasgas na ang salitang matapang. Ito, ang tanda ng ating pag-alipin. Punitin ang sadula! Ganito rin ang pagsasalarawan sa kanya sa mga eksena sa pelikulang Bayani. Kung si Pepe gumamit ng panulat, itak naman ang sandata ni Andres dahil daw sa imaheng ito ng dalawang bayani na tumatak na sa ating isip. Para sa kalayan! Hindi katakatakang kapag si Bonifacio ang pinag-uusapan, figura ng isang sugod ng sugod ang pumapasok sa isipan. Kaya siya inilalarawan na masyadong mapusok, etc. Kasi may debate sa kasaysayan sa pagitan ni Rizal at ni Bonifacio. At sinasabi ayon sa debating ito, si Bonifacio ay gusto ng revolusyon at si Rizal ay hinay-hinay muna. Pero kung nanamnamin daw ang mga kathang pangliteratura ni Andres Bonifacio, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa at tapunan ng lingap, mababakas din daw ang katangian ng anak ng tondo na hindi alam ng karamihan. Mapanatag ang loob, mapag-isip na tao, walang ebidensya na mapusok siya. Pinag-isipan niya ng husto, palagay ko, ang revolusyon. Dapat may program of action ka. So si Bonifacio ay may program of action at yun ang ginawa niya. Maraming diskusyon noon. No, napaka-intelektual ng klima noong sa mga manggalawa. Mahaba ang pisi, malalim ang saloobin, makuha ka sa tingin. Maaaring mga katangian daw ng Supremo na naging sandata sa pagnanasang pag-isahin ang sambayanang sadlak sa dusa. Alam na alam niya kung paano kukunin ang iyong damdamin. Para in the end, sasama ako sa revolusyon. Hindi ka pwedeng magrevolusyon pag hindi mo mapukaw ang damdamin ng tao. Kung sulat ka lang ng sulat, anong gagawin ng sulat, no? Pero kung sumulat ka, tapos mapukaw mo ang damdamin ng tao, for me, he was a master strategist sa ganun. Cedric Castillo, GMA News.